Mapagpalang araw po sa inyo mga kabayan ko. Magandang morning. Pero sa inyo dyan sa Pilipinas, it's I think ano oras na ba sa amin? 9 o'clock. 9 o'clock ng umaga sa amin. Siguro sa inyo dyan it's 12 AM na ng madaling araw, no? So kabaligtaran, yung gabi sa inyo, umaga sa amin actually. So share ko lang sa inyo ang magandang panahon ng Canada. Ang sikat-sikat ng araw. Pero malamig. Malamig siya actually. Yan ang paligid namin. Yan, malamig, di ba? Kung napapansin nyo, walang ganong sasakyan eh, no? So, malapit pala kami sa school. Ang school, nandun lang yun. Pakaliwa, pakanan pala. Tapos yung karap namin, mga condominium actually. Kung sa atin yan, para mga apartment lang. Pero dito po, ang tawag po dyan, it's, condominium. Walang gano'ng sasakyan, no? Tahimik dito. Tsaka walang mga gano'ng naglalakad. Walang gano'ng mga marites. Ang mga marites nandito yung mga Pilipino. We. joke. Siyempre pati ibang lahi, ano? Hindi mawawala yan. Well, kamusta na kayo mga kabayan ko? Ang buhay sa Canada, mahirap. Mahirap talaga actually. Pero kahit mahirap, okay lang kasi alam mo yun, iba yung ano eh. Yung hirap na umuunlad ang buhay mo. Diba? Bahagi ng pag-unlad yun. Kasi kung walang hirap, walang ginawa. Diba? Malamig. Diba? Ganun lang naman, diba? So, ay, yung aso ko pala, ayan pala si King. Tingnan nyo. Nagsiswimming sa yelo. Gusto niya yung ice. Diba? King. I love ice, King. Kulit ang aso ko, no? Siswimming sa yelo, eh, no? Gusto niya yung ice, actually. Well, kamusta na kayo mga kabayan? Well, yung mahirap ang buhay talaga sa Canada. Pero kahit mahirap, diba? Gumiginhawa buhay mo dito kahit paano eh. Nakakaraos-raos. Unlike sa Pilipinas, trabaho tayo ng trabaho. Pero yung pagtrabaho na trabaho natin, sometimes kulang pa pambayad ng utang. Diba? Mga kabayan, tingnan nyo naman ang aming umagang-umaga. Kay ganda ng umaga. Ito yung likod ng bahay namin, ayan. Yan ang likod ng bahay namin. Yan. Actually, ang ginusto ko dito sa bahay na to, nasa pinakakanto kami actually. Pinakakanto kami. Tapos malawak yung ano niya. Maliit lang yung bahay, dumana yung bahay. Pero okay lang, happy kami dito. Pero malawak yung ano niya, yung tawag dito yung backyard niya. Ang laki ng backyard niya actually. Kita niyo yan? Hanggang dyan, no? Hanggang doon sa may, parking lot. Wait lang ay, turo ko sa inyo para makita nyo. Kita niyo yung parking lot na yan? Nakikita niyo yan, yung parking lot? Sa kanya pa rin yan actually. Sa ano pa rin? Sa kanya pa rin no? Yung pa rin yan, sakop niya pa rin yan actually. Diba? Ang laki ng ano niya dito eh. Ang laki ng, ng backyard niya. Diba? Kaya lang, pag nag-i-snow, malaki din yung sino-shovel mo actually. Tapos meron kayong pine tree, pagkalaki-laking pine tree. Yan, tapos yung bahay namin, maliit lang actually. Maliit lang. Pero okay na yan, diba? Tsaka mura lang to eh, actually. Yeah, one day, in God's favor. Diba? Yan nga, no, tawag dito. Kung napapansin nyo, no, ang dami talaga ngayon nag-a-apply sa Canada. Kasi alam nyo ba maganda sa Canada? Binibigyan kayo ng pagkakataon dito ng gobyerno ng Canada na makarating yung pamilya nyo. Yun ang kinaganda nun, yung makarating yung pamilya nyo. Kasi yung mga ibang bansa, wala silang mga ganong program eh, no? Kaya, ang kinaganda sa Canada talaga, kahit temporary foreign worker ka pa lang, pwede mo nang makakuha yung asawa mo, yung anak mo. Pwede silang makakuha mo as open work permit yung asawa mo, yung anak mo, temporary residence visa dito. Ganon, di ba? Yun ang kinaganda sa Canada, yung kapatid ko, gusto ko makakuha yung kapatid ko eh. Gusto ko talaga makakuha yung kapatid ko. In God's time, one day makakarating din dito yung kapatid ko. Pinagpipray ko kasi hindi rin ganun kadali actually. Sige, pupunta siya dito, visitors visa, pero walang trabaho, di ba? Kaya alam niyo ba yung ginagawa ng mga Indiano, yung mga kasamaan ko doon sa I mean yung mga nagdi-deliver sa amin, yung mga saputo, nagdi-deliver sa 7-Eleven eh, saputo. Minsan nagkukwentuhan kami noon. Sabi niya, napapunta mo na ba dito yung kapatid mo sa Canada? Sabi ko, hindi pa nga eh.
pinag-iipunan ko nga sabi niya sa akin, bakit sabi niya, bakit hindi, wag mo nang papunti dito ng visitor's visa, i-apply mo ng express entry, sabi niya ganun. Pag mayroong mga skilled, i-apply mo ng express entry. Tas sabi niya yung kapatid niya, ang dating dito ng kapatid niya, it's dumating ng permanent residents na invite siya sa express entry. Diba, ang galing. Yung nga din yung binabala ko, pero kasi yung kapatid ko nagtitinda sa palengke yun yung mga nagkakatay-katay ng mga alam mo na ng mga inuulam natin. Kaya pinagpe-pray ko talaga one day, diba, na makatulong. Kasi minsan, alam nyo ba, nakakasawa na rin tumulong no? Tagal-tagal ko ng breadwinner kasi ako ang hirap din maging breadwinner actually. Sa'yo lahat. Minsan wala nang natitira sa sahod mo Yun ang pinakamahirap nun Pero ang tinutulungan ko na lang, yung nanay ko na lang actually, kasi wala na akong tatay. Yung tatay ko namatay bago ko makaalis ng Canada actually. Kaya lahat ng ito ay inaalay ko sa tatay ko. kasi siya yung dahilan kung bakit ako nakapag-Canada, dahil sa hirap ng buhay. Pero at least, diba, unti-unti guminhawa buhay namin. Kung di pa ako nakakaalis, siguro malamang puro utang na naman kami sa ATM. Diba? Ganun talaga ang buhay. Aso ko. Tignan mo. Favorite ang Snow. Tignan mo. Si King, yan yung pinakamabait kong aso actually. Si King. Sa si Colby. Si Colby. Ayun. Ayun. Si Colby. Ayun. Si Colby. Diba? Husky yan. Husky yun ang tatay, si Colby actually. So, yun lang po kabayan ang gusto ko pong i-share sa inyo. So, sa mga nangangarap dyan mag-Canada, try lang tayo ng try. At saka, sabi ko nga sa inyo, kung di nyo susubukan, hindi nyo malalaman, diba? Ganun talaga ang buhay Meron tayong mga ups and down. Pero nung sabi ko nga sa inyo, nung nag-apply ako nung sa Canada, yung una nga nabigo ko, pero hindi ako tumigil doon. Yung pagkabigo ko, hindi ako nag-stop doon. Kumbaga, naging pa sa akin yun, naging motivation ko pa yun. Kasi iniisip ko nung lagi yung tatay ko, mababuhay ng tatay ko. Pero sa pangalawang pagkakataon, tingnan mo ako ngayon, kung nasa na ako ngayon. Nasa Canada na ako ngayon, talagang tiyaga-tiyaga. Kapag walang tiyaga, wala tayong nilaga. Diba? Ganun lang naman. Tsaka ang masasabi ko sa inyo, kapag kayo nag-a-apply sa agency, sometimes, diba, may nakakasabay kayo. Sometimes parang nai-insecure kayo, tas feeling nyo minamaliit nyo yung sarili nyo kasi hindi nyo kaya doon sa mga nakakita nyo kakompetensya nyo sa pag-a-apply. Huwag po kayong tawag dito, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Magtiwala ka lang kayo sa sarili nyo. Samahan nyo ng pagdarasal. Lagi ko to sinasabi sa inyo. Samahan nyo lagi ng pagdadasal kasi sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Kaya try and try until you succeed. Tandaan mo, pag sumuko ka na, paano na? Hanggang dyan ka na lang ba? Kaya laban lang tayo kabayan na. Walang imposible sa Panginoon. Basta sasamahan natin ng sipag, tiyaga, hard work. Syempre, higit sa lahat, pagdarasal. Kasi sa Panginoon, wala talagang imposible sa Panginoon. Yan ang testimony ko sa buhay. Yung pagdarasal, napaka powerful niya, as in sobrang powerful kabayan. So sana po nakatulong tong vlog na to sa mga nangangarap mag-Canada. Kumbaga pampalakas loob ba kumbaga tingnan nyo na lang ako, diba, isang mahirap nakarating sa Canada. Ito, alam nyo ba yung pala, share ko pala sa inyo, tawag dito, dati mahirap pa rin pala actually, nakakaraos-raos lang. Pero di pa rin ako makaraos sa mga utang ko dito actually. Ganun talaga ang buhay dito. Yung pala dati nangungupahan lang kami. Para may idea kayo dati nangungupahan lang kami. Tapos, ang ginawa ko, yung inuupahan namin bahay, binili ko yung inuupahan namin bahay. Ito para lang ma-inspired kayo. Ayun nga hindi ko kaya bili ng cash yun. Ang ginawa ko, kinausap ko yung may-ari. Binayaran ko siya ng hulugan, 3 times kong hinulugan yun. Tapos yun, napasakin na, napatayuan ka na ng third floor, pero maliit lang yun. Pero at least, diba, meron akong matatawag na muntikong bahay na uuwian, diba? Yun ang kinaganda nun. Kaya, kung may pangarap ka, diba, i-push mo yan, huwag ka mawawala ng pag-asa. Sabi nga, tawag dito, kung di ka magsusumikap, hanggang diyan ka na lang, kung saan ka naroroon, diba? Kaya, mangarap ka ng mangarap, libre lang mangarap, taasan mo ng mangarap. Diba? Walang imposible sa Panginoon. At walang imposible sa pangarap, diba? Basta gagawin mo yung pangarap mo, tulungan mo yung sarili mo na makamit yung pangarap mo. Yun lang po kabayan, and salamat po!